Matagal ng panahon na hindi ko binubuksan ang paksang ito. Ngunit kung nais ninyong mabuhay, kailangan ninyong makinig. Ang mag-asawang iyon ay hindi basta-basta umuukit ng orasyon. May sinasamba silang mas mataas na nilalang, ang tinatawag na Amarant, isang espiritong tagapagbigay ng lakas sa mga aswang. Sa pamamagitan ng ritual, pinapalakas nila ang kanilang sarili at pinapasuko ang baryo sa kanilang kapangyarihan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Sa isang tahimik na baryo na tinatawag na San Rafael, napapaligiran ng makapal na kagubatan at mabatong bundok. Kumalat ang balibalitang tungkol sa mag-asawang bagong lipat sa baryo. Ang kanilang pangalan ay si Salvador at Aling Ising, na parehong kilala bilang mga albularyo mula sa malalayong lugar. Malaki ang naidulot nilang kilabot sa mga residente dahil sa kakaibang anyo ng kanilang bahay. Isang lumang kubo na tila laging may usok na nagmumula sa bubong nito kahit wala namang lutuan sa loob. Bukod dito, ang mag-asawa ay bihirang lumabas ng kanilang tahanan at madalas maririnig ang tunog ng mga dasal at bulong sa gabi, na para bang may inaalayan ng ritual. Hindi nagtagal, may nagsimulang maglahong mga hayop sa baryo, mga manok, baboy at maging aso ng ilang residente. At sa bawat pagkawala, isang mahabang iyak ng hindi may paliwanag na nilalang ang naririnig nila mula sa kagubatan. Ang mga residente ay takot na takot, ngunit hindi nila magawang lapitan ang mag-asawa. Sa baryo, may usap-usapan na sila raw ay hindi basta albularyo. Sila raw ay mga albularyong may kaugnayan sa mga nilalang ng dilim at maaaring sila mismo ay aswang. Lumubog na ang araw sa San Rafael nang dumating ang mag-asawang Salvador at Ising. Sa kabila ng tahimik na baryo, agad nilang nakuha ang atensyon ng mga tao. Ang kariton nilang puno ng mga buti, dahon at animoy kakaibang kagamitan ay gumapang sa makipot na daanan ng baryo. Ang mga residente ay nagtago sa likod ng kanilang mga bintana, sumisilip sa pagitan ng kortina habang naglalakad ang mag-asawa. Si Salvador, matangkad, payat at maputla, ay tila hindi tumatapak sa lupa habang naglalakad. Si Ising naman, may mga buhok na parang hibla ng kabi at mga matang mapusyaw na dila, ay may dalang malaking sako sa balikat. "Magandang gabi po sa inyo," bati ni Salvador nang may ngiti sa mga taong nakatingin sa kanila. Ngunit sa halip na bumati pabalik, ang mga tao ay lumayo. Pinalalakas ang kanilang hawak sa rosaryo at bawang. "Alam mo, mahal, mahihain ang mga tao rito," bulong ni Ising na may ngiting bahagyang kita ang matulis niyang ngipin. "Pero magugustuhan nila tayo kapag natulungan natin sila." Huminto ang mag-asawa sa tapat ng isang abandonadong bahay sa gilid ng kagubatan. Ito ang kanilang magiging tahanan. Mabilis nilang inayos ang mga gamit sa loob. Sa gabing iyon, kahit tahimik ang baryo, naririnig ng mga tao ang tunog ng mga matitinis na bulong at malalalim na hininga mula sa kanilang bahay. May ilan ang naniniwalang nagdarasal sila, ngunit may ilan ding nagsabing iyon ang panawagan sa hindi nakikitang nilalang. Kinabukasan, ginising ang baryo ng sigaw ni Mang Kiko.
ang may-ari ng pinakamalaking sakahan sa San Rafael. "Ang mga manok ko, nawawala. Ang 5 sa kanila." Nagtakbuhan ng mga residente papunta sa kanyang bahay. Ang kulungan ng mga manok ay sira-sira at may mga bakas ng dugo sa lupa. Ngunit ang higit na nakakatakot ay ang mga marka ng malalaking kuko na nakaukit sa lupa, mga kuko ng isang hayop na hindi nila maipaliwanag. "Nakita ko kagabi. May anino sa tapat ng bahay nila Salvador. Hindi tao ang anyo," sabi ng matandang si Aling Puring. Agad na kumalat ang tsismis. Marami ang nagdalawang isip na lumapit sa mag-asawa. Ngunit may ilan ding nagsabing baka sila ang tanging makakapagbigay linaw sa nangyayari. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang baryo, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang naglakas loob na magbantay malapit sa bahay ni Salvador at Ising. Pinangunahan sila ni Ramon, ang panganay na anak ni Mang Kiko, na galit sa pagkawala ng kanilang mga manok. "Ano ang plano natin, Ramon? Paano kung totoo ang sinasabi ni Aling Puring na hindi sila tao?" tanong ni Ipi, ang kanyang matalik na kaibigan. "Hindi tayo sigurado kung sila nga ang may kasalanan. Pero kung totoo, dapat nating malaman," sagot ni Ramon, pilit na pinapalakas ang loob. Sa kalagitnaan ng gabi, nagliwanag ang loob ng bahay ni Salvador. Mula sa labas, tanaw ng mga kabataan ang tila apoy na lumalagablab sa loob. Kasabay nito, narinig nila ang mga bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit may bigat ang bawat tunog. Parang pumasok sa kanilang mga pandinig ang bumabaon sa kanilang mga buto. Bigla, tumigil ang mga bulong. Bumukas ang pinto ng bahay at nakita nila si Salvador na may dalang isang lampara. Hindi siya lumingon sa kanila, ngunit tumungo siya sa direksyon ng kagubatan. Sumunod si Ising, hawak ang isang mangkok na tila puno ng pulang likido. "Ano yun?" pabulong na tanong ni Ipi. "Hindi natin malalaman kung hindi natin susundan," sagot ni Ramon kahit nanginginig na ang kanyang pusis. Tahimik silang naglakad sa likuran ng mag-asawa. Dahan-dahang iniiwasan ng mga tuyong dahon at sanga sa lupa. Habang papalapit sila sa kagubatan, naramdaman nila ang bigat ng hangin. Parang may nanunood sa kanila. Kahit wala silang nakikitang iba. Sa wakas, huminto sina Salvador at Ising sa isang maliit na clearing. Doon, may nakaayos ng altar na gawa sa kahoy at bato, napapalibutan ng mga kandilang may berdeng apoy. "Naway tanggapin ninyo ang aming alay," sabi ni Salvador, habang inilalagay ni Ising ang mangkok sa gitna ng altar. Nagsimula silang mag-usal ng mga salitang hindi maunawaan, at ang apoy ng mga kandila ay lumaki, umabot hanggang sa taas ng mga puno. Nagtago ang mga kabataan sa likod ng isang malaking puno. Nanginginig na si Ipi at halos hindi na siya makapagsalita. Ramon, umuwi na tayo. Hindi na tama to." Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang paligid. Napatingin sila sa altar at doon nila nakita ang isang anino na dahan-dahang lumitaw mula sa likod ni Salvador at Ising. Ang anino ay may anyong tao, ngunit may malaking pakpak at matatalim na kuko. Tumawa ito ng malalim, parang halakhak ng isang halimaw. "Lumapit kayo
Hindi ninyo ba gustong makita ang totoo? Sabi ng anino sa isang busis na tila maraming taong nagsasalita ng sabay-sabay. Napatili si Ipi. Dahilan upang mapansin sila ng mag-asawa. Agad na bumaling ang tingin ni na Salvador at Ising sa kanilang pinagtataguan. Ang mga mata ni Ising ay nagniningning ng dilaw habang si Salvador ay ngumiti, ipinakita ang mahahabang pangil. Mukhang may bisita tayo, sabi ni Salvador. Huwag silang hayaang makatakas, tugon ni Ising na ngayon nagbago ang anyo. Ang balat niya ay nagiging kulay abo at ang kanyang mga kamay ay tila may matatalas na kuko. Sa takot, tumakbo ang mga kabataan pabalik sa baryo. Ngunit habang tumatakbo, naririnig nila ang matutulin na hakbang sa likod nila. Bilisan nyo, sigaw ni Ramon habang pilit na hindi tinatalikuran ang paghabol ng mag-asawa. Ngunit isang sigaw ang narinig nila mula kay Ipi na bigla na lamang nawala sa kanilang likuran. Nang makarating si Ramon sa baryo, pawis na pawis siya at hindi makapagsalita. Aswang! Aswang sila! Sigaw niya dahilan upang magising ang mga tao. Kinabukasan, natagpuan nila si Ipi sa gilid ng kagubatan. Wala siyang malay, ngunit may malalalim na sugat sa kanyang likod na tila gawa ng malalaking kuko. Matapos matagpuan si Ipi sa gilid ng kagubatan, ang baryo ng San Rafael ay nabalot ng takot. Ang sugat sa kanyang likod ay hindi may paliwanag, malalim at tila gawa ng matatalim na kuko. Nagtipon ang mga residente sa bahay ni Mang Kiko upang talakayin ang nangyari. Kailangan may gawin tayo, sabi ni Ramon habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na katawan. Hindi tayo ligtas hanggat nandito ang mag-asawa. Pero paano natin sila mapapaalis? Kung sila nga'y aswang, hindi basta-basta mapapalayas ang mga yan. Kailangan natin ng tulong, tanong ni Aling Puring na hawak-hawak ang rosaryo. Sa gitna ng diskusyon, biglang nagsalita si Lola Sima, ang pinakamatandang residente ng baryo. Ang kanyang tinig ay mabagal ngunit puno ng otoridad. Ang mga aswang ay hindi basta umaalis kung hindi sila mapupersa. Pero tandaan ninyo, hindi lang basta aswang ang mag-asawang iyon. Sila'y mga albularyong may ugnayan sa mas malalakas na nilalang ng dilim. Napatingin ang lahat kay Lola Sima, ang tanging tao sa baryo na sinasabing may alam tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Ramon. Matagal ng panahon na hindi ko binubuksan ang paksang ito, sagot ni Lola Sima. Ngunit kung nais ninyong mabuhay, kailangan ninyong makinig. Ang mag-asawang iyon ay hindi basta umuukit ng orasyon. May sinasamba silang mas mataas na nilalang, ang tinatawag na Amaran, isang espiritong tagapagbigay ng lakas sa mga aswang. Sa pamamagitan ng ritual, pinapalakas nila ang kanilang sarili at pinapasuko ang baryo sa kanilang kapangyarihan. Tahimik ang lahat habang patuloy si Lola Sima. Ngunit may paraan para sila'y mapaalis. Ang kanilang kahinaan ay ang altar na ginagamit nila sa kagubatan. Kung masisira natin iyon, mawawalan sila ng kapangyarihan sa lugar na ito. Masira ang altar? Hindi ba't delikado iyon? Paano kung balikan nila tayo? Tanong ni Mang Kiko. Delikado,
Ngunit ito lang ang paraan. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng mga proteksyon. Tugon ni Lola Sima. Agad na kumilos ang mga residente. Ayon sa plano ni Lola Sima, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga lalaki ng baryo ay nagtungo sa bahay ni Lola Sima upang kunin ang mga kagamitang kanilang gagamitin. Binigyan sila ng matandang babae ng mga palaspas na may asin, bawang at banal na tubig. Ang bawat isa ay may hawak na kahoy na nilagyan ng mga ukit na pananggalang sa masamang espiritu. Ang mga ito ang magtataboy sa kanila. Ngunit tandaan ninyo, hindi kayo pwedeng bumitaw sa dasal. Kapag sinubukan nila kayong paalisin sa altar, huwag kayong bibitaw. Tuloy-tuloy ang panalangin. Bilin ni Lola Sima. Kasama si Ramon sa grupo. Kahit natatakot, nagpasya siyang sumama bilang paghihiganti para sa nangyari kay Ibi. Hindi nila pwedeng sakupin ang baryo natin, aniya. Bandang hating gabi, nagtungo ang grupo sa kagubatan. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang papalapit sila sa lugar kung saan naroroon ang altar, ramdam nila ang bigat ng hangin, tila may nagmamasid sa kanila. Nang marating nila ang bakanting lote, nandoon pa rin ang altar ni na Salvador at Ising. Ang mga kandilang may berdeng apoy ay nagliliyab pa rin, at ang mangkok sa gitna ay puno ng pulang likido. Ramdam nila ang masangsang na amoy ng dugo sa hangin. Agad silang nagsimula. Ang ilan ay nagsimula ng magdasal, habang ang iba'y sinubukang sirain ang altar gamit ang kanilang mga dalang kahoy. Ngunit bago pa nila magawa, isang malakas na tinig ang pumuno sa paligid. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para sirain ito? Tumambad si Salvador mula sa dilim. Kasunod si Ising na ngayon ganap nang nagbago ang anyo. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na dilaw at ang kanyang mga kamay ay mistulang mga kuko ng halimaw. Umalis kayo sa baryo namin, sigaw ni Ramon. Itinutok ang kanyang palaspas kay Salvador. Ngunit tumawa lamang ang lalaki at tila walang takot. Hindi nyo alam kung ano ang pinasok ninyo. Ang lugar na ito ay hindi nyo na pagmamay-ari. Isa na itong sagradong lugar para sa Araman, sabi ni Ising. Nagsimula ang laban habang ang ilan ay tuloy-tuloy sa panalangin. Ang iba'y pilit na sinasara ang altar, ngunit bawat galaw nila ay tinutumbasan ng pananakot ng mag-asawa. Sa isang iglap, sumugod si Salvador kay Ramon. Ngunit napaitras ito nang maibato ni Ramon ang banya sa kanya. Napasigaw ito sa sakit at ang balat niya'y tila nasunog. Ang mga dasal, mas mabilis pa, sigaw ni Lola Sima na biglang lumitaw mula sa dilim. May dalang malaking mangkok ng banya. Siya mismo ang pumisto sa harap ng altar. Tuloy-tuloy ang pagwasak. Habang abala ang mag-asawa sa pag-iwas sa banya at panalangin, sinamantala ni Ramon ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang malaking bato at tinihampas sa altar, dahilan upang ito'y mabasag. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kagubatan, ang sigaw ng mga Aramant na tila nawalan ng kapangyarihan. Biglang naglaho ang berdeng apoy ng mga kandila at ang altar ay bumagsak ng tuluyan. Napaatras ni na Salvador at Ising, tila nawalan ng lakas. Ang kanilang mga anyo ay bumalik sa pagiging normal
ngunit nananatili ang takot sa kanilang mga mukha. Hindi pa ito tapos. Babalik kami. At sa susunod, walang makakapigil sa amin. Bulong ni Salvador. Tumakbo ang mag-asawa palayo sa kagubatan. Iniwan ang altar na wasak at walang bisa. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa kagubatan, ngunit alam ng mga residente na hindi iyon ang katapusan ng lahat. Lumipas ang ilang linggo mula nang masira ang altar ni na Salvador at Ising. Bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Rafael, ngunit hindi na naibalik ang dating sigla ng mga tao. Kahit umalis ng mag-asawa, nananatili ang takot sa puso ng bawat residente. Ramdam nila ang laban ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang nakaupo si Lola Sima sa harap ng kanyang bahay, dumapo sa kanyang bintana ang isang puting kalapati, ngunit imbis na magdala ng kapayapaan, ang ibon ay tila may kakaibang anyo. Ang mga mata nito'y maputla at ang mga balahibo'y may bahid ng itim. Bantayan ninyo ang iyong pintuan, bulong ni Lola Sima sa sarili. Habang hawak-hawak ang kanyang rosaryo, alam niyang babalik ang mag-asawa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang sila ang kalaban. Makalipas ang 2 araw, muling nagsimula ang pagkawala ng mga hayop sa baryo. Sa simula, mga manok lamang ang nawawala, ngunit hindi nagtagal, pati mga baboy at kambing ay hindi na rin makita. Ang mga bakas ng malalaking kuko sa lupa ay muling nagpakita, at ang mga gabi ay muling napuno ng hindi may paliwanag na iyak mula sa kagubatan. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Bumalik sila. Alam kong babalikan nila tayo, sabi ni Ramon kay Mang Kiko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, sagot ni Mang Kiko habang sinusubukang itago ang takot sa kanyang boses. Sa kagubatan, napansin ng mga residente ang kakaibang pagbabago. Ang mga puno ay tila nalalagas, ang mga halaman ay natutuyo, at ang hangin ay mabigat at nakakasakal. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang babae, si Clara, na naglalaro malapit sa gilid ng kagubatan. Nakakita siya ng isang anino ng mga puno na tila isang tao, ngunit masyadong mataas at may pakpak. Umuwi ka na, Clara, sabi ng anino. Ang boses nito ay malamig at mabigat. Sa takot, agad tumakbo si Clara pabalik sa baryo, ngunit mula noon, palagi siyang tulala. Hindi siya nagsasalita ng kahit ano, ngunit paulit-ulit niyang binubulong ang salitang babalik sila. Isang gabi, habang ang mga tao ay natutulog, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay sobrang lakas at ang ulan ay bumubuhos na parang mga bato sa lupa. Sa kalagitnaan ng bagyo, muling narinig ang sigaw mula sa kagubatan, ngunit mas malakas kaysa dati. Nagtipon ang mga tao sa bahay ni Mang Kiko. Ito na yon. Babalik ang mag-asawa ngayong gabi. Ang bagyong ito ay bahagi ng kanilang plano, sabi ni Lola Sima. Maaari ba tayong magtago? Tanong ni Aling Poring na hawak ang kanyang rosaryo. Hindi tayo ligtas kahit saan. Ang tanging paraan upang matapos ito ay harapin sila at wasakin ang ugnayan nila sa kanilang nilalang, sagot ni Lola Sima. Sa kabila ng ulan, nagtipon ang mga matatapang na lalaki at babae ng baryo.
Muling pinangungunahan ni Ramon ang grupo, dala ang mga palaspas, bawang at banya mula kay Lula Sima. Ang kanilang plano, magtungo sa kagubatan at tapusin ang ritual ni na Salvador at Ising bago tuluyang makuha ang baryo ng dilim. Nang makarating sila sa malawak na kagubatan, tumambad sa kanila ang mas malaking altar kaysa dati. Ang mga kandilang may berdeng apoy ay muling nagliliyab at si Salvador at Ising ay nakatayo sa gitna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila ang naroon. Sa likod nila ay nakatayo ang isang nilalang na hindi nila may paliwanag, matangkad, may pakpak at may mga mata na parang apoy. Sinubukan ninyong sirain ang aming kapangyarihan. Ngayon, pagbabayaran ninyo ang inyong ginawa, sabi ni Salvador. Amarant, bigyan mo kami ng lakas. Dagdag ni Ising, ang kanyang boses ay nagbago, parang nagmula sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa masimula ng ritual, sumigaw si Lula Sima, hawak ang malaking mangkok ng banya. Hindi na kayo magtatagumpay. Binuhos niya ang nilalaman ng mangkok sa altar, dahilan upang magsimulang magliyab ito ng apoy. Ang nilalang na Amaran ay napasigaw. Ang boses nito'y dumagungdong sa buong kagubatan. Hindi niyo ako mapapalayas. Ang lugar na ito ay akin. Habang tuloy-tuloy ang dasal ng mga tao, si Ramon at iba pang lalaki ay sinira ang altar gamit ang kanilang mga kahoy. Sa wakas, bumagsak ito at ang apoy ay tuluyang nawala. Si Salvador at Ising ay napaluhod, nawalan ng lakas, habang ang nilalang na si Amarant ay unti-unting naglaho sa manipis na hangin. Nang matapos ang lahat, tahimik ang kagubatan. Ang mag-asawa ay hindi na muling nakita at ang kagubatan ay muling nanunumbalik sa dati nitong anyo. Ngunit ang mga residente ng San Rafael ay hindi na muling naging kasing payapa tulad ng dati. Alam nilang kahit wala na ang mag-asawa, ang dilim ay laging may paraan upang bumalik. Wakas. Maraming salamat po sa inyong oras at tiyagang basahin ang kwentong ito. Ang bawat kabanata ay nililikha upang magdala ng kilabot, pagkamangha at pagninilay sa mga mambabasa. Ang inyong suporta at interes ang nagsisilbing inspirasyon sa paglikha ng mga ganitong kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang bawat bahagi ng kwento at nihatid nito ang nais nitong mensahe. Ang lakas ng pagkakaisa, pananalig at tapang sa harap ng kasamaan. Huwag kalimutang ibahagi ang kwento sa iba. Patuloy na magbasa ng mga kwentong Pilipino na sumasalamin sa ating kultura at pananaw sa mundo. Muli, maraming salamat po at hanggang sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sana'y nagdala ito sa inyo ng kilabot, kasiyahan at inspirasyon. Ang inyong suporta ay nagbigay buhay sa bawat detalye ng kwento at lubos naming pinapahalagaan ang inyong oras at interes. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga paboritong bahagi at ipahayag ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, abangan ang iba pang mga nakakapanabik na kwento na puno ng misteryo at kababalaghan. Hanggang sa susunod na kwento,
manatiling ligtas at mag-ingat palagi. Tandaan, sa mundo ng dilim at liwanag, ang tapang at pagkakaisa ang tunay na sandata. Salamat at paalam. Huwag kalimutang mag-subscribe,